ay WVTF na doon din nagtayo. Pero I think sa Philippines building sila unang naglagay ng stasyon. Pagkatapos dumating yung si Hank Miller and another one, nakalimutan ko lang pangalan. Sila ang nagtayo naman ng KCPI at saka KZOK diyan sa may diyan din sa Pilipinas building. At tapos sa Insular Life bumalik ang KZRH, binili ng mga Elizalde sa kay Gatches at saka kay Bert Silent. Numpisa nila ang KZRH. Yung pala. Alam mo ba, ang una sa ayon kay Conde Ubaldo, ang unang production manager ng KZRH si Bert Cabellana daw. Ha? Pagkatapos pinalitan ni Wesley Wallace na galing sa WBTF. And then ayun na, nagkakaya na sila. Now, ang KZFM naman, ang equipment niya ay nanggaling sa Australia. Ito ay ginagamit noong MacArthur's Forces during the assault dito sa Leyte, etc. etc. Noong nandito na nakaland na, dinala at siya nang naging ginagamit ng OWI, Office of War Information. Nung umalis na yung mga kanoang OWI, dinonate na sa Philippines at yan ang naging KZFM. Ang una, ang OWI doon nagbo-broadcast sa likod ng Carmelo and Bowerman sa Escarga. Afterwards, nung nabigyan sa Pilipinas, doon na sa Ramon Roses building sila, 4th floor. So, ang KCPI, KZOK diyan sa may Pilipinas building, KZRH, and then KZMG. Saan yung Pilipinas building? Sa Plaza Cervantes? Plaza Moraga. Plaza Moraga. Oo. Okay, pasok ka na ngayon. Yung the old announcers, tinanggap na naman. Sina Jess Fernandez, nakasama rin din sa PIA. Reyna ng Bix. Oo. Tatanda ko. You know, si Jess Fernandez, ang isa sa, yung pinakamaraming istasyon na nasali siya sa Kekoko, sa KZFM, nasali siya sa KZKI, I think, and then KZRH, you know. And then, some of the voices hired at that time, okay, we talk NBC, sa KZRH, si Ernie Garcia. Yun naman Ernie Garcia? Really? Si Ernie Garcia, afterwards, moved to PNC with the marketing head. And then, si Bill Dunn, kasabay ni MacArthur yan na lumanding, he used to be with CBS. Siya nagre-report. Kasama ni MacArthur, ay nagsettle na muna at tinanggap na maging number 2 man ni Bert Silent. So, siya ang Bali Assistant General Manager. Sa BCRH. Oh. And then, yun, nakahire na sina Albawi, at Alex Lacson, later pa yan. But nagsipasok na yung mga Simon Almario. Ayan, pasok yan. Then, nandyan din sina later si Louie Garcia, Hierro. Masaya noon. At saka ang standards talagang mataas ang standards ng broadcasting. Hindi basta-basta makakapasok. Ray Oliver. Ray Oliver. Yeah. Alam mo, siyempre, liberation pa lang, post-war, predominant language pa rin ay English ang mga programs.